Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Pero sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 28 na mga comments. Nandyan rin si Maria Mindesiplon. Meron siyang 26 na mga comments. Tess Faraon. Meron siyang 22 na mga comments. Nandyan rin si Nelly Domingo. Meron siyang 9 na mga comments. And Remy Nofiel, si Risa Force. Meron siyang 7 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, lalo na sa ating mga kababayang DDS, how are you today? Did you miss me? Alam niyo mga kababayan ko, pagkagising ko kanina, ang daming na-receive na si Ivan doon sa aking Facebook page natin. Ang daming nag-comment kasi Ivan. Kasi meron kasi tayong post doon sa ating Facebook account na nag-viral. Inatake nila si Ivan. Kasi umabot na pala ng million views mga kababayan, 1.2 yata to be exact, yung tungkol ho sa nag-file ng impeachment complaint kay PBBM. Yung grupo nila ni Katibina, grupo nila ni Chavez Singso, ni Mike Defensor, yung si Luna, si Topacio, nag-viral pala mga kababayan. Umabot ho ng 1.2. So nung gumising ako kanina, mga umabot yata ng 80 to 100 yata na mga comments mga kababayan. Pinagbabantaan nila si Sir Ivan, gonggong talaga eh. Nagsasabi lang ho ng totoo si Sir Ivan. Basura naman talaga eh. 'Di ba? Agree ba kayo sa akin mga kababayan? Basura naman talaga yung inihain nila na impeachment complaint kay PBBM. Lalo na yung una. yung si pinangunahan ni Attorney De Jesus mga kababayan, walang kwenta talaga eh. Kaya tayo ay nagsasabi ng totoo. Kahit tanungin nyo, yung mga kababayan natin, yung mga matitino yung alam talaga at marunong mag-analisa yung mga nangyayari sa ating gobyerno at sa bansang Pilipinas at ano ang ginagawa ng mga DDS, alam na alam nila ang sagot. Sila rin, tanungin nyo, mga DDS, diba? And also, meron akong good news sa inyo, DDS. Ano yan sa Ivan? Kasi meron ho silang kalyado, dating DDS, nagising na ngayon, umatras na, nag-withdraw na ng suporta kay Sara Duterte. Ano na, DDS? Nag-withdraw na ang inyong kalyado. Siyempre alam naman natin at saka alam din natin kababayang dating DDS na umatras na ngayon sa pagsuporta kay Sara, alam niya na kalokohan lang ang ginagawa ni Sara Duterte at ng pamilya Duterte at ng mga kalyado ni Sara Duterte. Di ba walang kwenta talaga eh, puro lang kasi luling hayaw, puro lang kasi pupunta doon sa iba't ibang lugar, nagrarally, naninira kay President BBM at saka alam rin natin kung sino dito ang nasa likod sa gustong gibain ang gobyerno ni PBBM, sinisiraan si PBBM at gusto nila na masira ang pangalang Pilipinas doon sa international. Alam natin kung sino ang nasa likod niyan. Walang iba, si Sara Duterte. 'Di ba? Ang advantage kasi ni Sara mga kababayan, ang dami niyang mga funders na malalaki. Yung ganon. Meron talagang ganon mga kababayan. Mga powerful, mapera, mga mayayaman na mga negosyante. Meron din kasi siya mga nagpalikod sa kanya. Kasi gusto nilang hawakan ulit o gusto nilang mabalik sa kanila yung kapangyarihan. Kaya very eager silang sisiraan si President BBM at napaka-eager nilang tatanggalin sa pwesto si President BBM.
Basura ang inihain nila na impeachment complaint. Diba? Pati yan sa yung Makabayan Black mga kababayan, gonggong talaga eh. Ang sarap pitikin ng mga gonggong na yan. So anyways, before tayo dadako doon mga kababayan sa iba't ibang mga issue, well, man-debunk muna tayo. Sino yan, Sir Ivan? Siyempre, gonggong pa rin na DDS vlogger, yung vlogger na nandun sa Hong Kong mga kababayan. Kasi meron nagsumbong sa atin. Thank you so much nga pala sa ating viewer na napaka-active talaga. At saka magaling din mag-research mga kababayan. Isa siya dito sa nabibigay sa akin information kaya nabuo ang ating mga balita. Siya rin dito ang nagsumbong sa akin na itong si Jojo Connect TV. Kilala ba natin si Jojo Connect TV? Yung gonggong na may malaking ilong. Yung gonggong na mukha yatang siya yung pinaparinggan. Oy Jo, ikaw ba yung pinaparinggan na makalyado mong mga DDS vlogger na gumamit daw? Yun ho, ang kanilang ipinapalabas, Jo. Nagtatanong lang, ikaw ba yung pinaparinggan nila? Kasi nandyan ka sa Hong Kong eh. Diba? Ang ginawa kasi ni Jojo mga kababayan, ibabaliktad natin sa kanya. Kasi nainira. Diba na pag-alaman natin na nagkasakit si President BBM at siya ay dinala, sinugo doon sa St. Luke Hospital para ma-check ang kanyang health condition. At siya, it's a good thing and thanks God na okay na si President BBM naka-recover kaagad mga kababayan sa kanyang sakit daw na ayon sa findings na binigay ng doktor, diverticulitis. So yun ang kanyang findings ng kung bakit nakaroon ng discomfort sa may intestine itong si President BBM. Okay na po siya mga kababayan, healthy and well. So ngayon, nung nabalataan ni Jojo Connect TV mga kababayan na isinugod sa hospital si President BBM, abay tingnan nyo ang kanyang vlog. Good news, PBBM critical ang lagay. O diba? Baka kanyang lagay mga kababayan. Baka yung lagay ni Jojo Connect TV yung critical. Jo, critical bang lagay mo? So ngayon, kahapon mga kababayan, nakita ko sa kanyang vlog, Marcos umami na. Cocaine overdose daw. Cocaine overdose daw yung dahilan mga kababayan sa kanyang pagkasakit kung bakit siya dinala doon sa hospital. Diba kung talaga ginamit na naman nila yung cocaine mga kababayan. Pero i-debunk natin yan. At saka dito rin natin nakita mga kababayan na meron hong traidor, ok-ok, palapit kay President BBM na nagbigay ng maling information. Dito natin malaman sa vlog ni Jojo Connect TV. So paunahin muna natin si Jojo mga kababayan and after that, i-debunk natin ang gonggong na yan. For more details, let's watch this. Okay, so eto na naman tayo. Si Auntie Claire kasama si Bangag na magsisinungaling na naman. Fine na fine daw pero tignan ninyo. Tignan naman ninyo yung actuations, facial expressions, yung mata niya, halatang nagsisinungaling sila. Look at that. Look at that. Look at that. Yan. Fine daw yan, fine. Naayos na ang problema. Ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang health. Kung walang pera ito at pera ng taong bayan, malamang sa malamang cardiac arrest na to. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. So, nabanggit ang diverticulitis. Tingnan natin ang diverticulitis. So, mga kababayan, ang cocaine use ay attributed doon sa symptoms ng diverticulitis. Ang diverticulitis ay nagpuproduce ng parehas na sintomas sa sobra at heavy use ng cocaine. Similar, that can produce severe, potentially fatal abdominal symptoms. Parehas na parehas ang sintomas. Kaya, kung sinasabi na sabi niya ay diverticulitis, malamang sinasabi lang nila ito na diverticulitis, pero ito pala ay heavy use of cocaine. Cocaine use can cause acute mesenteric ischemia. Ano po ito? A reduction of blood flow to the intestines. Ito po ay nagmimimik or kahalintulad ng sintomas ng diverticulitis. Kaya kung sinasabi niya na diverticulitis po ito po ay dahil sa cocaine-induced. Wala kang katakas-takas, Marcos Jr. Ikaw po ay nadulas galing sa bibig mo
ang diverticulitis? Apparently, and I now have diverticulitis. Diverticulitis growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay Overworked? Baka naman, overdosed. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Nakita ninyo kung paano yung question, leading question. Kasi syempre, question ng taong bayan yan, nasaan si Marcos Jr.? Sa pwesto. Okay, huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Well, aside from diverticulitis, meron naman isang chismis. Apparently, merong conversation with Dean Chase at saka sa isang insider or taga Malacanang. Ang sabi dito, mamatay na ba? Sagot, we still don't know, Sir Dean. But everyone in the wing started panicking agoy kasi he was clutching his chest. Naku, cardiac arrest na to. Akala namin cardiac arrest. So, sabi ni Dean, so what was it? Sayang, di natuluyan. According po sa findings, sir, AFib po or atrial fibrillation or arrhythmia due to chronic insomnia. Mapasearch nga, tignan nga natin ano tong atrial fibrillation na ito. Well, tignan natin. Sinus tachycardia, ayan, cardia from the root cardiac is the most common arrhythmia that results from cocaine. Ayan na naman tayo, cocaine toxicity. But supraventricular tachycardia and atrial fibrillation can also occur. Ayan po, ito po can also occur. These tachycardias are primarily due to cocaine. Ayan na naman tayo eh. O, di ba? Hinighlight niya lagi yung cocaine na word, mga kababayan, kung talagang sa pitikin, no? So ngayon, tungkol doon sa meron dang nagsabi na bigay ng information doon kay Dean Chase, mga kababayan, na taga Malacanang. Actually, pinatingnan ko na ho yan ng PCO. Isinumbong na ho yan, Sir Ivan, mga kababayan. Nasabi ko sa aking kakilala na nandyan sa PCO, meron parehong ok-ok, meron parehong gonggong na nabibigay ng maling information doon sa grupo nila ni Sara Duterte, doon sa grupo nila ni Maharlika at saka ni Dean Chase. At yan po ay nabisagahan kaagad, mga kababayan. So ngayon, babalikan natin itong akusasyon ni Jojo Connective na dahil daw sa cocaine heavy use ng cocaine, kaya nakasakit si PBM or dyan daw niya nakuha itong diverticulitis. Kaya siya nakasakit, mga kababayan, at saka dinala doon sa hospital. Cocaine use daw, mga kababayan, kaya nakaroon si President BBM ng diverticulitis. Alam niyo kung talaga sinabi na nga niya, mga kababayan, na yung cocaine, ang side effect ng paggamit ng heavy use of cocaine ay kahalintulad yung symptoms, mimic, sinabi na nga niya, similar, kahalintulad sa acute diverticulitis, mga kababayan. Magkapareho lang. Hindi ibig sabihin na ang cause ng diverticulitis ay heavy use of cocaine, Jojo. Diba kung talaga kulang-kulang, mga kababayan? Kulang talaga sa reading comprehension, hindi niya ito inintindi. Bakit? Kasi excited siya nung nakita niya na merong connection ng konti yung cocaine at saka yung diverticulitis, mga kababayan, dahil lang daw sa similar yung symptoms. Ngayon, ang tanong natin dito kay Jojo, ipinakita niya ba sa kanya mga follower kung ano talaga yung factor or main cause kung bakit nagkakaroon ng diverticulitis ang isang tao? Sige nga, Jo, bakit hindi mo ipinakita? Ayon ho sa mga expert, mga kababayan, ang pinaka main cause daw yan or factor ay ang edad talaga. Ngayon, ipapakita rin natin dito kay Jojo Connective si Pope Francis. Before siya na-stroke, meron siyang sakit na diverticulitis.
Meron ho, Jo, diverticulitis. Ang ibig sabihin ba niyan, gumamit rin ng cocaine si Pope Francis? Diba? Common sense lang. And also, ito ring si Saab Magaluna, ang anak ni Francis Magaluna, mga kababayan, nagkasakit din ng diverticulitis. Bata pa, itong si Saab Magaluna, siguro na sa mga 30s yata mga kababayan, if not mistaken, nagkasakit din ng diverticulitis itong si Saab. Ang ibig bang sabihin, itong si Saab mga kababayan, gumagamit rin ng cocaine? Diba? Common sense lang, Jo. So, alam niyo mga kababayan, according ho sa aking pananaliksik, na ang isa sa mga role dito or natingnan ng mga expert kung bakit nakakaroon ng diverticulitis ang isang tao, baka daw sa nag-smoke, obesity, paglaki or lumaki yung timbang mga kababayan, hindi nag-i-exercise, or merong mga medications na iniinom, merong mga factor. Pero hindi talaga nila natumbok or na-pinpoint kung yan ba talaga ang cause kung bakit nakakaroon ng diverticulitis ang isang tao. Wala talaga. Or baka yan ay genetic, mga kababayan. Di ba mag-research sana itong si Jojo? Hindi ka agad na dahil nabasa mo na merong cocaine heavy use kaya daw nakaroon ng similar symptoms sa diverticulitis, doon siya nagfo-focus kaagad mga kababayan. Cocaine. Bakit? Kasi nga sinisiraan na nila itong si President BBM. Hindi ako naniniwala na gumagamit ng cocaine si President BBM. That is very big impossible. Bakit? Isa na lang ho ang kidney ni President BBM. Nakita natin yan sa early days pa na mga balita noon, ang kanyang kidney i-donate niya sa kanyang tatay na si Apu Lakay. Nandun ho sa balita mga kababayan. Ang ibig sabihin, isa na lang ho ang kidney ni President BBM. Tapos gagamit pa siya ng cocaine. Diba, gunggong talaga hindi totoo ang sinabi ni Jojo Connectiving na nang dahil sa cocaine heavy use kaya nakaroon ng sakit na diverticulitis itong si President BBM. At yan ho ay aking isinumbong na doon sa Malacanang. Dapat ito si Jojo ay masampulan mga kababayan, gunggong talaga So syempre, dahil nakita ito sa iba mga kapwa niya na magunggong na mga vlogger, ipinay-viral kaagad. Ginamit ang video ni Jojo mga kababayan. Sana masampulan ito ng ating gobyerno kasi napapakalat ng fake news Alam niyo mga kababayan, di ba sinabi ko na nung una na merong kumalat kasi na balita tungkol sa vlogger daw na nandyan sa Hong Kong na lagi pinag-uusapan ho ng kanyang kapwa DDS vlogger na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot mga kababayan. At kapag meron dang kakilala niya na vlogger din pupunta doon sa Hong Kong, siya daw di umano ang kinukuhaan or siya yung main na or source ng droga, mga kababayan. Nagtatanong lang ho kami, Jo, ikaw ba yung pinaparinggan nila? Please comment sa baba. Gonggong talaga So nga mga kababayan ko, forward tayo. Before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, well, dito muna tayo sa ating good news, dito muna tayo sa ating portion na kung saan makikita natin at ipapakita natin sa ating mga ka-DDS dyan na magunggong yung pag-iisip para malaman nila kung ano yung mga bagong proyekto, kung ano yung mga bagong programa ng ating current administration at yan ay sa pangunguna ni President BBM. For more details, let's watch this. Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng mas malawak at makabagong paliparan sa lalawigan ng Antique. Bukod sa mas mabilis at maginhawa ang magiging biyahe ng mga pasahero dito, inaasahan ding magbibigay din ito sa pagdami ng mga turista, negosyo at ekonomiya ng probinsya. Mula sa dating masikip at napag-iiwan ng paliparan, ito na ngayon ang Antique Airport na binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malawak, moderno at komportable nang makakabiyahe ang mga pasahero. Mula kasi sa 181 square meters lamang na passenger terminal building, pinalaki ito ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines sa 2,224 square meters. Kaya ang 64 lamang na maaring bumiyahe noon, darami na sa halos 400 pasahero ngayon. Mas mabilis na rin ang travel experience. Triniple kasi ang check-in counter. Ginawang high-tech ang pagbibigay ng flight information. At dinoble ang aircraft ramp capacity. Inayos din ang air traffic control at naglagay ng fire station at powerhouse
para sa mas ligtas at maayos na paglipad ng mga eroplano. Batid natin ang pagod, hirap, at abalang nararanasan araw-araw ng bawat gahero. Kaya naman, nagsisikap tayong maitaguyod ang isang bansa kung saan ang paglalakbay ay mas mabilis, maginhawa, at magampara sa bawat mamamayan. Upang maisulong ang pangarap na ito, isinagawa natin ang Antique Airport Development Project na magpapabilis sa pagtungo sa Antique at sa iba pang mga lugar sa Western Visayas. Malaking ginhawa ang mga ito para sa ating mga biyahero, turista, manggagawa, negosyante o pamilya. Sa lokal na pamahalaan ng Antique, hindi lamang ito bagong paliparan. Magbibigay daan ito sa paglago ng bilang ng mga turista, negosyo at ekonomiya ng probinsya. Investors now see Antique as accessible and ready for sustained growth. Tiniyak naman ng CAAP ang tamang pangangasiwa sa Antique Airport. Sa amin po, sa Civil Aviation Authority of the Philippines, pangangalagaan at gagamitin natin ang bagong pasilidad na ito para sa safety, sa kaligtasan at komportableng biyahe ng ating mga mananakay. Sa kabuuan, binuhusan ng 1.5 billion pesos ang buong proyekto. Inabot naman ng 120 million pesos ang konstruksyon ng passenger terminal building na ayon kay Senator Loren Legarda, modelo sa mga gagawing regional at national development. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Gawin ninyo itong pamantayan para sa ating serbisyo sa mga residente at sa ating mga turista. Tiyakin natin na isasagawa ng maayos ang mga proyekto upang mas mabilis itong mapakinabangan ang ating mga mamamayan. Bayan iba't ibang programang pang-edukasyon ang sabay-sabay na inilunsad ng Department of Education sa Lawag City ngayong araw. Pinangunahan ito ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng PBBM Gabay ng Bayan. Kasabay din ito, nanumpa na ang mahigit 700 bagong promote na guro sa ilalim ng programang Expanded Career Progression System. Pagpapalakas ng akses at kalidad ng edukasyon sa bansa. Yan ang target ng paglulunsad ng pinakabagong education program ng pamahalaan, ang programa para sa buti ng bayan at mamamayan, Galing, Access, Batid at Angat tungo sa yaman ng bayan o PBBM Gabay ng Bayan. Inilunsad ang naturang programa sa Lawag City sa pangunguna ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakapailalim sa programa ang iba't ibang hakbang ng pamahalaan para mas gawing inklusibo ang edukasyon sa Pilipinas. Isa sa highlight ng programa ang pagpirma sa Memorandum Joint Circular na hudyat ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program o BPMSP, isang batay sa galing na scholarship para sa mga senior high school graduates at TESDA certificate holders. Target ng programa ang 20,000 scholar para sa school year 2026 hanggang 2027. Sa mensahe ng Pangulo na binasa ni House Majority Leader Marcos, sinabi nito na maaari silang kumuha ng kurso batay sa national priority sectors. Through this scholarship, the top 5 graduates of each senior high school nationwide will have the opportunity to pursue in any high-performing higher education or technical vocational institution, undergraduate degree, or TVET diploma programs. These programs shall be aligned with our national priority sectors based on our country's real and urgent needs that, if left unaddressed, would hold back national development. Inilunsad din ang Project PEPA, isang information caravan para ipaalam sa pamilyang 4Ps ang mga oportunidad sa libreng edukasyon. Gayon din ang CHED Tanaw, isang online platform na magbibigay naman ng malinaw at mapagkakatiwalaang datos tungkol sa mga kolehiyo at kurso sa bansa. These initiatives reflect a coherent approach to higher education reform, expanding access, strengthening institutions, and ensuring that every peso invested in education yields value for the Filipino people.
Gayunman ipinunto ng Pangulo na bukod sa ganitong mga mekanismo, dapat ding pagtuunan ng pansin ng mga guro na siyang humuhubog sa kakayahan ng mga estudyante. Kaya naman nasa 789 newly promoted teachers ang nanumpa ngayong araw sa ilalim ng Expanded Career Progression System. I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. May this achievement inspire you not only to broaden your skills and horizons, but to continue shaping the character of our learners. Nilagdaan din ng CHED at Pag-ibig Fund ang kasunduan para sa abot kayang pabahay sa mga estudyante at guro. Hinimok din ng Pangulo ang mga estudyante sa buong bansa na samantalahin ang pagkakataong ito para sa kanilang ikauunlad. Siya nga pala mga kababayan, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics, please i-like naman natin ating vlogs. And also, kung gusto ninyo na malaman ng inyong mga kapatid, ng inyong kapamilya, ng inyong kapitbahay na merong taliwas ang paniniwala at saka na dala doon sa pambubudol ng kabilang kampo mga kababayan, i-share natin ating vlogs. Okay? So malaking tulong ho yan. But anyways, dito tayo mga kababayan sa isasagawang hakbang ng mga DDS, yung kampo nila ni Mike Defensor at saka nila ni Topacio, nila ni Chavit Sengson, kasi plano nila na kakasuhan itong si Chiloy Garafel kasi hindi daw tinanggap ng office ni Chiloy Garafel yung inihain nila na impeachment complaint kay President BBM. Pero silang plano na ito ay dadalhin doon sa korte mga kababayan. And also, nagpahayag din yung kampo ni Mike Defensor na itong si Zaldico mga kababayan handa daw na maging witness dito sa inihain nila na impeachment case against kay President BBM. Handa daw na maging witness itong si Zaldico kay laban kay President BBM, mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? And also, may plano din, sa tingin ko na gustong maging witness ang kapatid ni President BBM na itong si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Kung totoo yan, ito talaga ay pagtatraidor sa kanyang kapatid at sa kanyang pamilya mga kababayan itong gagawin ni Senator Amy Marcos. Bakit kayo nalaman? Dito sinabi mismo sa balita at saka sinabi rin yan sa kampo ni Mike Defensor mga kababayan. For more details, let's watch this. Mukhang magpapakita na ang puganteng si Zaldico. Handa raw tumistigo ang dating kongresista sa ihahaing impeachment complaint laban kay PBBM. Bukod sa kanya, isa pa raw senador ang may bagong ebidensya. Isa si dating Congressman Zaldico na tatayong state witness pabor sa grupo ni na dating Congressman Mike Defensor sakaling makalusot sa Kamara ang ihahain nilang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mismong si Corao ang nagsabing willing siyang tumestigo laban sa Pangulo para patunayang nagkamal ang Pangulo ng bilyong kickback mula sa maanumalyang flood control scandal. Sabi ni Defensor, ilalaban nilang maisalang si Ko sa Justice Committee ng Kamara kahit ito ay via Zoom. Hindi kasi pinayagan si Ko na maisalang sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya umaasa ang grupo nila na mapagbibigyan sila ng Justice Committee. Of course, it can happen. If you recall in the impeachment proceedings of, at the time, Kuya Erap Estrada, there were additional witnesses who came out. At dito, it will stand in the House Committee on Justice Hearings. May ebidensya na kami at may mga lalabas pa na maaaring mag-testify doon sa mga sinasabi namin dito. Pero ang problema, hindi pa naihahain ng grupo ni na Defensor ang kanilang impeachment complaint sa Kamara dahil hindi ito tinanggap ng Office of the Secretary General ng mababang kapulungan kahapon. Nabigo silang maihain ang complaint dahil sa katwirang si Secretary General Cheloy Garafil lamang ang may otoridad na tumanggap ng ihahaing impeachment complaint. Si Attorney Garafil ay umalis ng bansa kahapon patungong Taiwan para sa isang official business trip. Bukod naman kay Zaldico, isa pang senador ang planong gawing testigo ng grupo laban sa Pangulo. Ito ang ibinunyag ni dating Congressman Jing Paras kung saan naging lantaran ang pagbabatikos ng senador sa Pangulo dahil sa issue ng sugar smuggling. Sabi ni Paras, kasama sa kanilang complaint ang pangalan ng senadora para gamitin ang kanyang mga naging pahayag bilang ebidensya laban sa Pangulo. Pero tawag na ang isang senador. Yes, na kakampihan nila pero
nagtawag siya ng hearing, galit na galit siya sa smuggling ng sugar. Galit na galit siya kay Marcos. Okay. Hindi ko lang sasabihin kasi. Inamin ni Defensor na marami pang mga personalidad at dokumento silang ilalantad bilang kanilang ebidensya. Nakakatawa no itong si Jing Paras kasi sabi niya hindi doon niya sasabihin kung sino yung senadora na handang mag-witness against kay President BBM. Ang senadora daw yung mga kababayan yung nagbatikos kay President BBM tungkol sa sugar fiasco. Nagawa naman yon ng dating abogado ni President BBM na yung si Vic Rodriguez mga kababayan. Igawa naman yun ni Vic Rodriguez at bakit niya sinisisi si President BBM? Di ba nakakatawa talaga eh? Sabi pa ni Jing Paras, hindi niya muna daw sasabihin mga kababayan. Hindi naman kami tanga at alam rin namin kung ano ang nangyari noon. So kilalang kilala ho namin kung sino dito yung handang maging witness according sa kanila mga kababayan, handang maging witness against kay President BBM. Sa tingin ko, si Senator Amy Marcos mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? So ngayon, isasampal natin sa kanila itong ating ebidensya mga kababayan at meron hong congressman na nagsabi na si Representative Adyong kung yan ba talaga ay mag-prosper ang kanilang inihain na complaint, impeachment complaint against kay President BBM kung yan ba ay mag-prosper doon sa HOR. Mark Defensor, tingnan mo ang video na to. Tiwala ba ang Pangulo na may numero siya sa Kamara na hindi ito magtutuloy-tuloy? Maso-survive niya ba itong... Yes, may supermajority po tayo dyan. Yung nga sinasabi ko, it's still a number game. Yes. Because it's also political. Kaya kasi sinasabi namin, the impeachment is not it's not a joke. It's not a light matter where you can actually take it up any time of the day. Ang impeachment process is a solemn duty. It's na kailangan nating paalagaan. It's a constitutional mandate given only and exclusively to the House of Representatives. That's why we have to take this very, very seriously. And if there are concerns, if there are issues that one might think that would withhold the President or any impeachment officers to account, kailangan hindi agarang magpa-file ka lang. Ang pangit nga dito kung Nagagamit na. Kunyari, may nag-file kahapon. Ang headlines international, parang na-impeach na ang presidente ng Pilipinas. Yung epekto rin sa ekonomiya, Kong, no? Exactly. Kaya nga sinasabi natin, kaya nga dapat hindi natin gawing Biro, joke ito, biro. Dahil unang-una, yung image mismo ng ating bansa, minsan din, naapektuhan yan. Kasi kung ikaw ay foreign investor ka, no? I mean, I'm talking from a layman's perspective, paano nga rin naman mag-invest ang isang negosyante doon sa bansang alam niya na anytime the rule of the game can change any time of the day, di ba? So, mahirap din yung ganun. Although, from a very legal point of view, alam naman din natin na ang impeachment is the only valid way to hold the impeachable officers to account. Should there be any crimes or violations committed na talagang kailangan niyang matagal or unfit for a position because it also speaks about how strong our democracy is. But kaya nga sinasabi ko, it depends on how we play this rule. Yun Kasi nga it po. can actually break or make us yung image natin. Kaya hindi dapat ito, hindi na dapat ito basta-basta lang. Mark Defensor, ang ibig sabihin ni Representative Adyong, hindi pa naumpisahan yung inihain ninyo na impeachment case doon sa HOR against kay President BBM, ibinasura na. Diba? Klarong-klaro na, ibinasura na, Mark Defensor. Ang ibig sabihin, walang kwenta. Kaya nga, diba, sinasabihan na kayo na yung inihain ninyo na impeachment complaint kay PBBM, basura na. Sa umpisa pa lang, basura na. At hindi yan magtatagumpay, hindi yan mag-prosper doon sa HOR. Bakit? Kasi alam natin, ang impeachment is a numbers game. May number pa ba kayo doon sa HOR? May numero pa ba kayo doon? Ang numero ninyo, puro nga absent. Diba? Ang mga Duterte, puro nga absent. Paano kayo magkakaroon ng numero doon sa Kongreso? Diba? Kasi walang kwenta yung mga kalyado ninyo. Pala-absent naman kasi. At saka tingnan nyo, hindi nga kayo sinuportaan ng kongresista sa inihain ninyo na impeachment case kay PBBM. Kaya kayo nag-iyakan. Kaya ang binanatan nyo ngayon, itong Secretary General Chiloy Garafel. Siya ang kanilang binanatan mga kababayan na kanilang kakasuhan at saka karapat-dapat daw na hindi na daw makahawak ng anumang trabaho sa ating gobyerno. So ito ang sinabi ni Topacio mga kababayan. For more details, let's watch this. Hindi raw palalampasin ng mga
Maghahain sana ng impeachment complaint laban kay PBBM ang pagtanggi ng opisina ng House Secretary General. Posible raw na dali nila ang issue sa Korte Suprema. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, dapat ma-sanction si House Secretary General Cheloy Garafil dahil hindi tinanggap ng kanyang opisina ang mga ihahain sanang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. It pains me to say this because the present Secretary General is a good friend of mine. We work together under President Gloria Macapagal Arroyo. Yes. Yeah. Kasama ni Topacio bilang complainant sina former Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio, Cathy Binag at Virgilio Garcia. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil out of office kahapon si Garafil. Pero ayon sa Section 3 ng Rules of Procedure ng Kamara, tila hindi kailangan na mismong Secretary General ang tumanggap ng impeachment complaint. Kailangan lang na ihain ito sa kanyang opisina at ma-refer agad sa House Speaker. Kaya naman kinokonsidera ni Topacio na dalhin ang issue sa Korte Suprema. Because this practice has to stop. It happened with the Makabayan Bloc. It happened with Duterte Youth last year. They only accept the impeachment complaints that they want. And those that they do not want, they find one reason or another to reject it or refuse to accept it outright. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Topacio na mas malakas ang kanilang reklamo kaysa sa unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. I believe there is a lot of evidence that is what they say res ipsa loquitur, or they speak for themselves. The failure to veto certain provisions which have already been held unconstitutional in the 2013 case of Belgica. The knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Which one among his statements are you The one where he said that ilang bahay pa ba sa Forbes Park, etc. Gaano karaming caviar. Naniniwala si Topacio na hindi magtatagumpay ang complaint ni De Jesus at mas substantial pa raw ang Sabayan at Makabayan Bloc. O, diba? Daming palusot ni Topacio, mga kababayan. Alam nyo, tungkol dito sa pagpunta ni Cheloy Garafil doon sa Taiwan, mga kababayan, hindi naman yan on the spot. Diba? Timing na timing kasi. Hindi naman kasi nagpaalam itong grupo ni Topacio na mag-file sila ng impeachment case dito kay President BBM. Diba? Sinekrito nila, mga kababayan, at hindi rin niya alam ni Cheloy Garafil. Bakit? Kasi ang lakad ni Cheloy Garafil, mga kababayan, dun sa Taiwan, napaka-importante ho yan. Yan din ay related sa relasyon ng Taiwan at saka ng Pilipinas, mga kababayan. Ang ibig sabihin, si Cheloy ang ipinadala ni President BBM doon. So si Cheloy, mga kababayan, hindi naman kasi yan on the spot. For example, meron siyang tinawagan siya ng taga-Taiwan kahapon, din lipad kaagad, mga kababayan. Hindi ganun ho ang gobyerno. Alam natin yan kasi galing rin sa government at trabaho si Sir Ivan. Alam na alam ko yan, mga kababayan. At saka kasama ko lagi ang mayor dito sa amin. Kasama ko siya lagi, mga kababayan. Kaya alam na alam ko ang kanyang mga lakad. Kapag meron siyang lakad doon sa Maynila, sa National, at pati rin doon sa ibang bansa. Alam na alam ko ang kanyang lakad, mga kababayan. Kaya ang kanyang schedule, mostly that is week before or 2 weeks before, meron ng schedule, mga kababayan. Hindi yan on the spot, Topacio, at alam mo yan. Diba? Pinag-iinitan nila si Cheloy, mga kababayan. At saka sana i-advise rin ni Mike Defensor, ni Chavit at saka ni Topacio doon kay Zaldico na willing naman pala siyang maging witness against kay President BBM. Dapat ang gagawin niya at saka ito ang kanyang i-advise doon kay Zaldico na umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya ang mga kaso na mga inikaso or ikinaso sa kanya, mga kababayan, before siya maging state witness or maging witness against kay President BBM. Dapat malinis siya. Hindi yung, di ba, katulad doon sa kapag meron silang, merong problema, mga kababayan, for example lang, na merong nag-aakusa sa iyo, tapos dinala mo ito doon sa barangay. Ang nakakatawa dito, mga kababayan, kasi yung nag-akusa sa iyo ay meron ding problema. Merong kaso, meron ding akusasyon sa kanya, mga kababayan, at mas malala pa.
Ganyan ang sitwasyon, Mike Defensor, di ba? Ang unang gawin dito ni Zaldico, dapat malinis muna siya. Harapin niya ang mga ikinaso sa kanya, harapin niya yung mga akusasyon sa kanya before niya tanggapin na maging witness against kay President PBM. Agree ba tayo, mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So before tayo magpatuloy, siyempre kasama rin natin. Nandyan sila si Crispin Haro, Merlin Digma, Nixon Balyador. Nandyan rin si Edison Sotelo, Cecilia Manaxa, Remy Ñofel, si Risa Force. Shoutout natin si Maria Marilyn Imbido Bautista, Sandy Rosario, Tinkerbell, Chudura Gamit from Hong Kong. Nandyan rin si M.E. Nixon Balyador. Hi to Robin Guruspi from Los Angeles, California. Hi to Jocelyn Flores, Nuno Vlogs, Imalinda Sibidal, Flora Madrid. Kasama rin natin si Rosemary Comendador, Marisa C. France. Nandyan rin si Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Idiretso natin mga kababayan kasi medyo mahaba ang ating topics eh. So nandyan rin kasama natin si Johnny Manuyag, Shelly Risman from Ohio, USA. Kasama rin natin si Evelyn Garcia, Phil Macabato from Toronto, Canada, Mones Borromeo, Apolonio Nocido, Nida Sanga from Vancouver, Canada. Hi to Gloria Ilcamel from Hulo, Sulo. Nandyan rin si Tony de los Reyes, Ninita Omaling, Rosemary Castelio, Cecilia Manaxa, Johnny Manuyag, Velma Micabalo, Sampaguita, Marie Usta, Mercedes Ferrer, Rosana Rojas, Julieta Biferolino, and hi to Aurora David. Ayan. So, dinamihan na, Mr. Ivan, mga kababayan. So, dito, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Christian Esguerra na kung saan meron tayong update tungkol sa hakbang ginawa ni former Senator Trillanes, mga kababayan. At meron ding plano dito tungkol kay Bato de la Rosa. For more details, let's watch this. Batiin po muna natin ng maligayang kaarawan si Senator Bato de la Rosa. The floor is yours. Oh, happy birthday po, Senator Bato de la Rosa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang aking wish nga ay sana magkaroon kayo ng tapang na harapin yung mga akusasyon laban sa inyo. And better yet, pangunahan nyo na. Samahan nyo na si Digong doon sa dahig para hindi siya malungkot. Okay. Pero kumusta po ba yung paghahanap dito kay Senator Bato? No? Ano bang update dito? Meron na po bang sighting? Of course, hindi pa natin alam dahil meron bang arrest warrant? Okay, pero kumusta ba yung sighting? Nagtatago eh. Oo. Yan kasi ay nasa kamay ng DILG. At ang maraming pwedeng gawin ang DILG para mahanap at mapanagot ang hindi lang si Bato, no, kundi masyado na maraming fugitive na prominente na talagang hinahanap ng gobyerno. Yan sila Bantag, si Kernel Leonardo, andyan si Bato, tapos ngayon bago si Atong Ang. Ano ba ito? Pero tapos ang dito, kumbaga ay nakakabahala nito ay panay naman ang presko ni Secretary John Vic Remulla na parang alam niya kung nasaan itong mga ito, pero wala namang nangyari, no? Kaya nga ang advice ko, unsolicited advice is kung bawas-bawasan ni Secretary John Vic Remulla yung mga presko niya, magkakaroon siya ng mas maraming panahon para tutukan yung paghahanap dito sa mga fugitives na ito. Mukha bang paasa ang dating? Hindi kasi when he speaks, parang masyado siyang sigurado sa sarili niya. And yet, at the end of the day, wala namang napoproduce, wala namang nakikita. Kaya I seriously doubt the capacity netong taong ito kasi baka nauuna lang yung forma
at wala naman yung accomplishments. Okay. Pero ito si Bato, no? Matagal na po nawawala eh. Ano po bang plano niyo rito? So, nung huling pag-uusap natin, sabi niya may plano kayong isang pang ethics complaint against him. No? Pero yun ang unang tanong. Pangalawa, tutuloy niyo po ba yun at kailan? Pero yung pangalawang tanong, meron ba talagang dapat ikatakot si Senator Bato? Baka naman nagtatago siya for nothing. Okay. Una, we're counting at least 6 months para that's enough leeway for him na tipong enough na absences na yan to warrant an expulsion or at least a suspension from the Senate. So that would be around May. And kung ano man, kung ang magiging basehan natin, yung 9 months na nawala si Senator Lacson, that would be around July. So we're still weighing kung ano ang mas magandang timing dito. But for sure, ito, nung nangyari kay Senator Lacson, sinut down yung kanyang opisina eh. Yung mga empleyado, syempre, out of humanitarian reasons, inabsorb ng Senate Secretariat. Pero, for all intents and purposes, hindi na siya nagpa-function. At importante kasi ito very material yung suspension and expulsion na yan. Kasi by 2028, midterm pa lang ni Bato. So, pag na-expel siya dyan, pwedeng kumuha ng 13 winning candidates for the Senate in 2028. Di ba? Itong ginawa kasi niya, tumakbo siya noong 2025, nanalo siya, pinagkatiwalaan siya ng boto ng mga kababayan natin na siya ang magre-represent ng kanilang mga hiniing at mga aspirations para sa ating bansa. Pero ngayon, hindi siya pumapasok without any reason at all. Yung kay Senator Lacson, he can always claim he was being politically persecuted kasi may outstanding warrant siya from the cases na final sa kanya ni GMA na he believes he is innocent of. Pero ito, wala. So, punta tayo sa second question mo is kung bakit siya nagtatago. Your guess is as good as mine. Kasi kahit magtanong-tanong siya sa buong gobyerno, kahit yung mga contacts niya sa PNP, lahat sila magsasabi na walang warrant. Di ba? Sinasabi na yun. So ngayon, anong reason mo? Bakit ka nagtatago? Ano to? Palagay ko, nangunahan ng takot ito. Kaya pwedeng kaluskus na lang, kagad, kumakaripas kagad ng takbo. Masyado niyo yatang tinakot kasi. Naghahanap kayo ng dahilan Baka kayo mismo yung dahilan na takot sa inyo. Okay. Pero ito, mukhang ito yung game plan What do you think of this? Baka naman nagtatago. Tapos kung sakali magkaroon ng pagpapalit ng gobyerno, maupo yung Sara Duterte. Siyempre, lalabas siya. Pero siyempre, depende kung mangyayari yan sooner or mangyayari sa 2028. But if that is the scenario that he has in mind or he's planning or thinking of, feasible po ba yun? Can he hold out that long? So magtatago siya hanggang 2028. Ngayon kung kakaalyado nila yung mananalo ay hahayaan siyang hindi mahuli. That is a gamble on his part. Pero, di ba, ang pinakang mas mainam dito ay sana sinasabi niya he really profess loyalty and devotion kay Duterte, di ba? Hinayaan niya doon sa dahig. Pero nung ginawa nilang krimen, magkabadi-badi sila. Imbis na ganito nagtatago siya at hindi niya makapiling yung pamilya niya, ngayon doon kasi sa dahig, kita nyo, maya-maya nabibisita ng mga anak niya, ng pamilya niya. Hindi kaya mas maganda yon, di ba? Tapos talagang buong tapang niyang hinarap yung ginawa niya. He's ready to face the consequences of his actions. Kasi at some point, supposed to be,
pagka ito within the next 2 years, hindi mo matitiis mo, hindi makikita yung pamilya mo. Kasi later on, baka matetempt silang magkita, kung ang tinitiktikan yung pamilya, doon siya mahuhuli. Di ba? Mas mahirap. So, oo, mahirap yon. Anyway, yun na nga, assuming there is a warrant. So, talagang, it's a challenge either way. Okay. O sige, puntahan na po natin itong panibagong reklamong isinampa ninyo dito kay Sara Duterte. Okay? Meron po ba kayong matibay na dahilan to secure a conviction? Opo, meron kasi itong nakita naman natin yung nangyari doon sa Quadcom, yung mga liquidation papers na ginamit, yung mga fictitious names, mga ghost employees, well documented yon. It violates lahat ng auditing procedures na sinet ng COA to disburse yung mga confidential funds. Hindi nila dinenay ito. Hindi dinenay ni Sara. Siya ang head of office. Inako niya ito. So, yan yung sa 650 million. Now, they committed the same modus when she was mayor. Ito na yung 2.7 billion pesos na confidential funds ng Davao City. At para malagay sa proper context, ang annual confidential funds nila doon ay 450 million, which is higher than all the confidential funds of all cities in Metro Manila combined. So doon mo makikita. Talagang cash cow nila itong confidential funds. So the pattern of behavior has been established. 11,000 ghost employees ang nakita ng COA dito as early as 2015, 2016, 2017. Continuous yung kanilang reports. Kaso, dahil naging presidente na si Duterte, hindi na nagkaroon ng tapang yung COA to pursue at i-declare ang i-disallow. Pero dito sa confidential funds dito, dinisallow na ng COA. Kaya meron na talagang solid basis. Sa mga ordinaryong employee, pagka meron kang disallowance, ano na yan? That's a sure conviction sa Sandigan Bayan. Yung mga ordinaryong employee at hindi ganito kalaki. So yan yon, isang kaso pa lang yan. Then Senator, before we move to the other basis na binabanggit nyo, no? So ito, nabanggit na naman before dito kung gaano kalaki yung confidential fund nila sa Davao City. When you're talking of disallowance, magkano po muli yung disallowed dito sa 2.7 billion confidential funds? Kung ito, kung ang basis natin, yung COA reports from 2015 to 2017, so papasok lang dito yung 2 years sa kanya, umabot ng 400 million per year. Average to across that time, that's 800 million. Yung disallowed? Yung disallowed. Kasi talagang the same Parehas ng modus, Christian Yung maglalagay sila ng fictitious names, mga ghost employees, yun ang ginagawa nila. In fact, doon sa affidavit ni Las Cañas at ni Matobato, si Matobato mismo meron siyang payslip na binibigyan siya ng pera doon sa confidential funds, kinukuha, dinodraw. Ito, extra allowance sila bukod pa doon sa binibigay sa kanyang allowance as an asset ng Davao City Police. Kumbaga, talagang ginagamit nila yon for various purposes. 'Di ba? Ano 'yun dalawa pa yan meron pang peace and order funds. Yung peace and order funds, iba pa 'yon. Kasi panibagong liquidation 'yon. Ang daming anomalyang ginagawa sa Davao City. Bakit nagkakaroon ng surplus yung Davao City? Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin na sa Davao, wala silang mine-maintain na ospital. Yung ospital doon,
yung medical center doon, ang nagpopondo nun yung DOH. Tapos wala rin silang university, wala rin sila eskwelahan. Dito sa Metro Manila, yung mga LGUs, may university sila na mini-maintain. Di ba? Yung University of Manila, itong Makati University, di ba? So kumbaga, marami. Ginagastusan niya nung City Hall. Sa Davao City, wala silang ginagastusan kasi yung MSU nandoon sa Davao City, co-located. And ang laki ng subsidy ng IRA ng Davao City, kaya marami silang surplus. So ang ginawa nila para mapera nila ito, ginagamit nila to ng yung peace and order funds plus yung confidential and intelligence funds. Ang average nito mga 1.2 to 1.4 billion pesos per year. So yan yung combined nakakalap nila na So maraming madidiscover dito. Yung 11,000 ghost employees nga, nira-random check nung COA doon, talagang lahat non-existent. The same way na na-discover doon sa house yung mga Mary Grace Piatos na hindi talaga nag-exist na mga tao. And they already admitted na talagang fictitious names yung mga yon. So, supposed to be open and shut. Pero yung kwan dito, Christian, ang pinakang clincher dito ay yung ill-gotten wealth. So, sanama namin yon, kasama sa final namin yon, ill-gotten wealth na more than 2 billion pesos na hindi niya dineclare sa SALN, na nakita naman natin dun sa mga bank accounts na nilabas namin noong 2016 pa. Okay, na kinonfirm na yun ng ombudsman. So, dito, pagka ill-gotten wealth kasi, pagka sinimula na ng ombudsman yung investigasyon, kukuha sila magre-request sila sa AMLAC ng list of flag transactions ng mga Dutertes, ni Sara at ni Mans Carpio. Lalabas yun. At ngayon, pagka ill-gotten wealth kasi, ang kaso mo, ang burden of proof is nasa iyo. Pag na-establish na ng ombudsman na nandirito yung pera nga sa bangko mo, pero hindi mo ito na-declare, ngayon, ikaw ang magpo-prove kung saan mo galing itong mga pera na ito. Kung legit. Yun. Yeah. So, kumaga, that's a special law wherein baliktad yung burden of proof. So, nag-ship yan sa akusado. Meron kayo isang binanggit pang dahilan, no? Yung pagtanggap di umano ng pera mula sa drug lords. Ano pong basehan nito? So doon sa same document na yon that we presented noong 2016 pa, nandoon yung mga pangalan ng mga pamilya ng Duterte. Si Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, Kitty, pati nga si Kitty. So yan sila, merong checking binibigay sa kanila, pumapasok sa kanila, cheque na nakapangalan sa kanila, na binibigay sa kanila bawat isa every 6 months. So ang total nito 40 to 50 million pesos every 6 months. At ang galing to, ang origin nito ay si Mr. Sammy Uy, na according do sa testimonya ni Mr. Las Cañas, na ito yung partner ni Michael Yang doon sa Davao City cartel nung mayor pa si Duterte. Itong affidavit na ito na isumite niya sa ICC, at ito may sinite siya ng mga ilang instances na kung saan nung may pinapatay sila ng mga is either mga testigo o mga karibal na mga kartel, ay nandoon mismo si Sammy Uy sa pagpatay nila. So well documented yung mga yung partnership nila ni Michael Yang. Bali, meron kayong paper trail, meron dokumento that would show na talaga yung binabangkit yung pera, yung 40 to 50 million every 6 months, galing kay Sammy Uy. Yes. Bakit natin nalaman? Kasi nga nakalagay doon mismo yung may-ari ng account, si Sammy Uy, ang beneficiary ay itong pamilya Duterte
individually nagre-receive sila ng manager's checks sa pangalan nila. Okay. Pag i-total mo lahat yon, 40 to 50 million every 6 months. At doon sa portion ni Sara Duterte, from 2011 to 2013, she was still mayor of Davao City. Kaya technically, that is bribery kasi nandoon siya sa poder no mga panahon na yon. At ito, pag kasi sa impeachment trial, Christian, ang ipapatawag mismo yung mga bangko. At yung mga bangko would be forced to show the statement of accounts. Lalabas ito lahat tong sinasabi ko. Pati yung mga photocopy ng mga yung mga photocopy ng mga cheque na sinasabi ko ay lalabas yun. Ngayon, yun ang hopefully magbubukas ng mata ng mga kababayan natin. Plus, pag nakita nila na bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio sa kanilang bank accounts, palagay ko ay masisira na yung kanilang pagbabalat kayo na sila ay mga simpleng mga tao lamang. So yung ito yung goal nyo, to unmask the Dutertes, in particular Sara Duterte. Yes, that's one part, to unmask them. Then the other part is to make them accountable for their crimes. So, okay. Yun. Kasi doon sa ibang naguguluhan, no? So nagsampa kayo ng kaso laban sa Vice Presidente sa Ombudsman. Kasi 'di ba merong argument na hindi, may immunity yan. Pero ang goal niya rito, magkaroon ng basihan. Tama? Para sa impeachment. Oo. Actually, Christian, untested pa yung theory na yan. Yung theory na yun, opo. Kasi implied lang siya. It's just implied. Pero magbibigay tayong hypothetical example to show that there is no such thing as absolute immunity ng isang impeachable officer. Okay, in a scenario na nagbaril itong isang impeachable officer, isang vice president, sa isang tao sa gitna ng EDSA in broad daylight na naka-video lahat, binaril niya. Tapos, ano gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng i-detain. Kasuhan. Hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng i-detain. So, pag hindi natin pwede i-detain, so theoretically, pwede niyang araw-araw pumapatay siya ng isa tao hanggang matapos yung kanyang termino niya. Di ba? So, dahil may immunity, quote-unquote. Oo. So, ibig sabihin nun, ay paano yun? Paano yung duty ng Estado na proteksyonan yung ibang miyembro ng lipunan sa mga ganyang klaseng kriminal. Di ba? So, kailangan pwede silang ma-detain. Hindi sila pwedeng matanggal sa pwesto, pero nakadetini ka. Para mapigilan sila sa paggawa nun. Oh, yes. Ang doon sa Senado kasi ang nakagawian na immunity pagka ang penalty ng krimen na nagawa mo ay 6 years and below. Pag 6 years and below during session, hindi ka pwedeng makasuhan o maaresto. Pero ito for sure beyond 6 years yan kasi capital punishment yan. So yun po yun. So yun yung isang scenario. Pero syempre magagamit din ito, let's say, para to bolster an impeachment complaint against the Vice President. Tama po ba yan? Yes. So parehas naman ng body of evidence na magagamit dito. And they can go hand in hand at para ma-complement nila yung isa't isa. Pero yung impeachment, administrative in nature yan, ang penalty niyan, maximum matanggal ka sa pwesto. Ito isa criminal naman. Okay. Bago natin puntahan yung sa impeachment, no? Meron lang isang nantotroll dito. Hala, ihain mo yan. Huwag kang puro daldal. Referring to you, Senator Sani. FYI, Poki TV, nagkaso na nga eh. Naihain na po. Naihain na po, sorry. Hindi ka nakikinig. Yung script pakipalitan na. Medyo mali. Oh. Naihain na, okay. Mukhang hindi ka nakakasunod sa discussion. Okay, sige. Pag-usapan naman natin itong kayo po ba magpa-file impeachment complaint din against the Vice President?
Hindi po. Pero tayo ay may ugnayan dun sa mga nagpaplanong mag-file. So, meron at meron. Darating at least dalawa yan. At least 2 impeachment cases or complaints ang nakikita nyo. Yes, at least 2. O baka 3 pa. Basta't yun ang nahagip natin na impormasyon. Okay, so pagpalo ng Feb 6, parang more or less nung last time din, no? Na I think nasa 3 impeachment complaints ang final laban sa Vice President. Okay, pag-usapan po natin itong idea na magkakaroon ng, kung sakali mag-progress pareho po yan, no? Magkakaroon ng 2 impeachment complaints against the 2 top elective officials of our country, the President and the Vice President. Ano pong tingin niyo ron? Para silang mag-undergo ng impeachment proceedings. Una, wala na tayong magagawa doon. Kung ganyan talaga, umabot tayo sa ganitong punto, it is what it is, di ba? We'll just have to deal with that. Matinding pagsubok ito para sa ating mga democratic institutions, para sa ating demokrasya. Pero I hope itong ating institutions ay would be strong enough to withstand itong challenges na to. Doon sa mga nag-file ng impeachment labang kay President Marcos, karapatan nila yan. Di ba? I assume that they did their research as well na para maitulak yan. Ngayon, parehos ito, yung papasok yung quasi-political, quasi-judicial aspect ng impeachment. So yung nature ng impeachment partly political. So pagka ito ang desisyon ng political leaders at mararamdaman naman natin, to be honest, sinusubaybayan naman natin yung mga pagdinig sa Senado at sa Kongreso nung flood control scandal, baka manipis yung kanilang basis for the impeachment. Pero that's the problem. Sorry, that's the problem. Medyo manipis yung na-file nila against President Marcos. That's my opinion. Okay. Pero ngayon, ang magiging sitwasyon nito is January 26, yung impeachment complaint laban kay President Marcos will be referred to the Justice Committee. Then, Tuesday, January 27, pwede na mag-organizational meeting yung Justice Committee. Pwede na sila mag-issue ng summons kasi may 3-day notice rule. So, papasok ka ng first week of February, that Monday, the following Monday, magko-convince sila to determine the sufficiency in form and in substance. So, kung makalusot sila, magsasabay dito sa February 9, February 9, malamang ifa-file, Christian, kasi February 6 would be a Friday, walang pasok sa House. So while pwede nang mag-file doon kasi tapos na yung 1-year ban, pero February 9 ang may pasok. So pag February 9, i-refer ito naman. So magsasabay sila. Ngayon, kung nakapasa man sa sufficiency in form pero hindi makapasa sa sufficiency in substance, by the time ma-file itong impeachment case laban kay Sara, tapos na yung impeachment case laban kay President Marcos. So hindi kailangan magsabay. Meron kayo nakikitang sequence na pwede mangyari. Yeah. And sabi ko nga, papasok na rito yung political alignments. Kasi kagaya nung final namin na impeachment case kay Duterte noong 2017, alam namin na i-railroad yun.
Kami naman, ina-anticipate namin i-railroad yon. Pag ni-railroad yon, lalo nang wala nang bar dun sa pag-file namin sa ICC. Kasi kung tinuloy yung impeachment case, ibig sabihin nun, mag-o-open up for yung accountability itong so yung complementarity ay pwede pang ma-justify. So na-illustrate. Pero ngayon kailangan tanggapin din ng pagka nasa poder yung binabangga mo, unless mangyari yung 2000 na impeachment kay ERAP na yung na-i-swing nila then Speaker Manny Villar sa Senado yung kaso. So but I don't know. We cannot rule out anything at this point. So we'll see. Okay, pero ito, sige. Kanina, basically, you're giving the benefit of the doubt doon po sa mga nag-file impeachment complaint against the president. Pero ito, tinalaki ko na po ito ng isang araw, no? Yung unang complaint, may mga bahagi ro, no? Basihan na, para sa akin lang po, no? Katawa-tawa. Yung basihan nila na dahil kinidnap daw si Rodrigo Duterte, dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Pangalawa, dahil daw drug addict. At sa akin naman, I don't know kung addict siya o hindi. Pero yung ebidensya, of course, dapat nandun sa mga nag-aakusa. And clearly, yung dalawang bagay na yon talagang bahaging-bahagi na matagal nang ginagamit na propaganda ng mga DDS para mapabagsak yung Pangulo. Okay? At sa akin po, no, between the President and the Vice President, sa pag-aanalisa po ninyo sa mga nangyayari, who do you think actually deserves to be removed via impeachment? Alam niyo, sa objective mind, of course, at this point in time, I'd be the farthest from being objective. But doon sa ordinaryong tumitingin lang, at kung bubuksan lang nila yung kanilang pag-iisip, maliwanag dito na si Sara Duterte yung talagang ka-impeach ika nga. No? Alam niyo, yung video lang niya na kung saan yung minumura niya yung kung sino-sino at sinabi niyang papapatay niya itong si President Marcos, si First Lady, si Speaker Romualdez. Tapos yung isang video naman na talagang pupugutan daw niya ng ulo si President Marcos at uhukayan si FM Senior at itatapon sa West Philippine Sea. Doon pa lang makikita mo na may diferensya sa pag-iisip itong si VP Sara. Yan, talagang unfit to hold the office of the Vice President yan. Kasi ang Vice President a heartbeat away sa presidency. So, imagine niyo bibigay natin yung power ng presidency sa ganyang klaseng taong may anger management issues to say the least. That's a disaster waiting to happen. Ngayon, wala pa yung kanilang proclivities, yung mga propensities to commit corruption. Diba? Nakita nyo, kung nakita lang ng mga kababayan natin yung nakita ko at yung alam ko, talagang tapos na ito . No? Kaya magaling lang kasi silang magtago, magaling lang silang magpanggap. Kaya marami pa silang naluloko. So yun yung nakikita ko. Ngayon, having said that, si President Marcos, hindi naman siya perpekto, pero so far wala naman ako nakitang aksyon na ka-impeach so far. So yun naman ang sagot ko dun sa Okay. Pero in terms of political alignments and realignments, ano yung nakikita nyo mga pwedeng mangyari sa hinaharap, no? Kasi ngayon 2026 na po. Nakakalahati na yung Marcos administration. May mga politiko tayo nakikita at nararamdaman na medyo tumitingin na sa 2028 at tumitingin na, bumabaling na dito kay Sara Duterte. Alam niyo na, kasi mga sip-sip, sumisip-sip dun sa tingin nila susunod na magiging Pangulo. Tapos diba, pag tinignan natin yung Kongreso ngayon, yung House of Representatives, they're very weak in terms of credibility because of the flood control scandal. At marami sa kanila, parte nung tinutugis nitong flood control accountability. Na to be fair to the President,
siya yung nagbanggit dun sa SONA. So, taking all these things together, hindi po ba mas may posibilidad na kung nung before medyo malabong ma-impeach yung Pangulo, baka mas merong posibilidad ngayon because of these scenarios. Ano pong tingin niyo? Theoretically, you can say that he is more vulnerable now than before. But based dun sa mga napupulsuhan natin, hindi pa enough. Kasi sabihin natin, at this point in time, 2026, in limbo yung mga politiko. Talagang nag-aalangan. Kumbaga, tatalong ka na. Pagka tumalong ka, it's too early. Tapos nakita mo. Kasi nangyari kay Binay noon. Mas mataas pa yung mga numbers niya. Nasa mid-70s si Binay noon. May low 80s pa nga noong time na yun eh. Mas mataas siya, so maraming nagtitingin pa rin. Pero nung na-expose, edi gumuho yung mga alliances na premature. So, I believe it will be the same thing. Makikiramdam lahat. It's too early for them to jump ship kasi mahaba yung 2 taon ka masisiro ng mga proyekto mo sa inyong distrito. And by the way, yung proyekto na yan, ang assumption nun, wala kang komisyon kasi duty ng national government na magbigay ng proyekto sa bawat distrito. It's supposed to be equitably distributed. So, ayaw mo rin na wala kang ma-deliver na mga proyekto para sa iyong distrito. So, in limbo sila. They will go along. They may not be brave enough to sign the impeachment the way they did last year. Pero ang kagandahan nito, because of the Supreme Court ruling, bubuksan muna yung mga aligasyon. Bubuksan muna yung mga ebidensya sa House pa lang bago magde-decide sila to transmit it sa Senado. Kaya ito na yung opportunity. I'm confident mabuksan lang ito, makikita ito ng taong bayan, masisway ng public opinion. At pag nasway yung public opinion, masisway na yung mga politiko na doon sila pupunta. We saw that happen time and again. Pagka may mga, deal breakers or game changers, things change in a snap. So yun ang mangyari doon. At ito precisely yung ninyo pa gusto mangyari, di ba? Before 2016 pa. Mailabas siya mga ebidensya na ninyo pa sinisigaw. Meron. Pero you were being stopped every step of the way. Ingat pala, kasi ito po, ilang beses na rin po naman natin ito napag-usapan before. Looking back, hindi ba kayo nakakaramdam ng kahit pa paano inis? Kasi yung presidente mismo, siya mismo yung publicly nagsabi ayaw niya sa impeachment eh. I remember, nabanggit ko rin po ito in our previous conversation. Sabi ko, mukat mo, baka siya pa ma-impeach eh. Ngayon, meron niya reklamo sa kanya. Anong tumatakbo sa isip niyo kung babalikan niyo yung mga ginawa ng presidente before? Noong panahon na mas malakas siya at si Sara Duterte, talagang nahaharap sa impeachment complaints. I totally agree, Christian. Alam mo, talagang very, very frustrating yon looking back. I think the surrounding circumstances then convinced si President Marcos na una, 'di ba, dinong na-file na ito, na i-transmit na sa Senado before the campaign period. I think they made a conscious effort or decision na patapusin na lang yung eleksyon kasi ina-assume nila mas madadagdagan yung pro-conviction senators doon after the election. Kasi admin candidate ka, midterm elections. Pero nag-assume siya na yung campaign manager niya ay hindi siya tatraydorin or competent at the very least. No? Kasi nangyari doon, imbis na nagdagdagan sila ng mag-i-impeach, nabawasan pa. So, na-shake yung confidence niya doon. Kaya, pumihit siya ng ibang direksyon. But I believe, na-realize niya na that was a disaster. That was a blunder.
Kaya palagay ko ngayon, the circumstances have changed. Ang ironic doon, yun na nga, na-mention mo kanina, mas humina yung puwersa na niya o yung hawak niya sa Kongreso na baka hindi niya na to ma-pull off. But still, regardless, for as long as makita ito sa House of Representatives, yung ebidensya na to, masiswayan ng public opinion. Na tipong, ay, yun naman pala, kurakot naman pala talaga. Okay na yan, impeach na yan. Magkakalasan din niya mga congressman na yan. Pag nakita nilang, lalo na pag bumaba na yung numero ni Sara, I've seen, treacheries, mass treacheries ng mga politiko pagka nawalan ka na ng numero, laglagan na yan. So, gano'n ang mangyari dito. Kung sakali magkaroon po ng pagkambyo sa tono itong si President Marcos pagdating sa impeachment ni Sara Duterte, would it be too late? Bigla siyang nagpalabas ng pahayag publicly na, tama yan. Would it still make a difference? Palagay ko hindi niya sasabihin yun directly. Pero di ba nagpasabi na yung Malacanang through Yusek Castro, Claire Castro, na tipong managot yung kailangan managot. Di ba the safer answer would have been walang kinalaman dyan yung palasyo. Di ba? Kumbaga they could have distanced themselves, but nakikita mo yung statement nila is welcoming dun sa mga ganitong development. But more than the words, mas importante yung actions. Titignan natin, ang unang indication dito, pagka lumusot ito sa sufficiency in form and in substance. So of course, unang-una, baka pagka yung tinanggap ng SecGen. So that's a good sign also. Tapos next, yung referral, then yung sa Committee on Justice. Pagka pinalusot yung impeachment case laban kay Sara sa form and in substance, therefore, ito? At the very least, it is being allowed to proceed. Yeah. Wala pa yan yung transmission. Kasi yung transmission can come 60 days after pa. Yun, magdi-decide na sila doon. Pag nakita nilang okay na, dyan na, na-present na, solid na ebidensya, grabe na yung smoking gun, the people, there is a clamor for the trial, then I believe kailangan na nang mag-decide. And that would come in siguro mga April pa yon. April pa. Pero at least merong assurance. Nakausap ko po si Senate President Tito Soto last time. May assurance naman na hindi ma-chichi sa Escudero yung impeachment complaints kung sakaling i-transmit ng House sa Senado. Kasi diba talagang na-chichi sa Escudero yan last time Na-dribble, na-redefine yung forthwith. Okay, so kasama rin natin andyan si Ricardo Tolyo Pichay, Adjong Estrusas, Arturo Domingo, Nelson Jornalero, Haitsu Gloria Valera, Yolanda Silverio, Florentina Gawat. Nandyan rin si Ray Felicelda, Cherry Vels, Susan Aguidilla, nandyan rin si Nords Datua, Apple Nash, Reynaldo Yabot, Haitsu Agbayan Mark, nandyan rin si Maria Garcia, John Paul Alegria, Ina Batalya, Renz Dulens, and Haitsu 1465. Okay, so mga kababayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos, salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin, pagod at mga laban sa buhay. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon, palakasin ang aming loob at punuin ng pag-asa ang aming mga puso. Ipinapanalangin din po namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ingatan mo po ang kanyang kalusugan. Bigyan mo siya ng karunungan, tapang at malinaw na pag-iisip sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Ilayo mo siya sa kapahamakan at masasamang hangarin ng iba. Naway maging kasangkapan siya ng pagkakaisa, katatagan at mabuting pamamahala para sa sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.
Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.